Kasabay nito, sa City Lord's Mansion sa Heavenly Moon City, ipinakita ni Lin Xuan ang token kay Qin Huang. Sinasabi, Qin Huang, dahil si Chu Rui ay naalis na, ibabalik ko na ang token na ito sa iyo. Agad na iwinagayway ni Qin Huang ang kanyang kamay. Ang Qin Huang token ay naibigay na kay kapatid na Lin Xuan, paano ko ito mababawi? Kinamot ni Lin Xuan ang kanyang ulo, sinasabi, kung ito ay kabaitan ni Qin Huang, kung gayon, tatanggapin ito ni Lin Xuan. Sadyang, ako ay sikat sa Abyss, kilala sa aking pagiging mapagkakatiwalaan at reputasyon, ngunit sa sandaling dumating ako sa rehiyon ng Qin, nakaranas ako ng ganoong masamang reputasyon. Hindi ito nangyari sa akin dati at mahirap tanggapin. Naintindihan ni Qin Huang, iwinagayway ang kanyang kamay at inutusan si Qing Long. Huwag kang mag-alala. Agad akong mag-uutos sa mga tao na maglabas ng isang notice para linisin ang iyong pangalan. Qing Long, gusto kong makita ang isang detalyadong notice tungkol sa kaso ni Chu Rui bukas sa buong rehiyon ng Qin at bigyan ng hustisya si Lin Xuan. Pagkatapos makita ang notice, tuwing lalabas si Lin Xuan, agad siyang tinitingnan ng mga humahanga na mga babae. Not only is this young master handsome, but he's also so powerful. Kung gusto lang sana ni Young Master si Fenner noong araw na iyon, napakaganda sana. Ang pagtulog sa iisang kama kay Young Master, ang pag-iisip pa lang nito ay nagpapasaya sa akin. Malapit na akong mamatay sa sobrang pagkasabik. O baka dapat kong subukan ang paraan ni City Lord Shu, drug siya muna, at pagkatapos ay gawin iyon kay Young Master Lin Xuan. Si Lin Xuan ay naglalakad nang makaramdam siya ng hindi mapakali. Bakit may pakiramdam ako na may nanunood sa akin? Imahinasyon ko lang ba iyon? Right, Shangguan Linger, anong kaguluhan sa unahan? Tingnan natin. Agad na pumasok ang dalawa, nagsisimulang magtulakan. Let me through, let me through. Don't push. Sa pagkakita sa dalawang lalaki na bumubula ang bibig, nakahiga sa lupa sa harap, nagtatakang tanong ni Lin Xuan. Anong nangyari sa kanila? Sumagot si Shangguan Linger. Nawala ang kanilang mga treasures. Sumanghal si Lin Xuan. What treasures can they possibly have? Ang mga treasures na binigay sa akin ng master ko ay ang totoong deal. Tinitigan siya ni Shangguan Linger. Your master has a lot of treasures. Sandali, ano iyon sa likod nila? Parang portrait mo kasama si Chu Rui. Oh my God, sino ang nagpinta nito? Hindi ko man lang makilala ang sarili ko. Ang mga dalaga sa tabi ay nagsimulang magbulungan. Sa tingin ko, ang victim na ito ay hindi masyadong gwapo. Bakit hindi siya nagustuhan ni City Lord Shu? Si Pan An ay banigani ang kalahati ng mga babae sa mundo. Kahit na ang pangalan na iyon ay walang pan, lahat ng apat na karakter sa likod nito ay nasakop. Hindi mapigilan ni Lin Xuan na magsalita nang marinig niya iyon. Kung gayon, sa tingin mo, ang aking hitsura ay maihahambing kay Pan An. Ikaw ay maayos, ngunit itong Luan ay hindi. Narinig ito ni Lin Xuan ng malinaw at malakas na sinabi, I am Lin Xuan. At doon, ito ay naging isang kabuoang circus. Teka, ikaw si Lin Xuan. Sa gwapong mukha at parang jade na mga tampok na iyan, hindi nakapagtataka na nagkamali si Chu Rui. No kidding, siya iyon. Nagtatapon siya ng pera na parang basura sa auction. Mayaman ba siya na galing sa labas ng lungsod o kung ano? Si Lin Xuan ay lubos ng napagod, hinawakan ang kanyang mukha. What in the world? Walang sino man ang nasa panig ko. Hindi ba ako sapat na napahiya kanina? Sa sandaling iyon, isang binata ang lumapit. Lin Xuan, my main man, nakalabas ka sa villain's plot. Napakagaling yan. Isa akong malaking fan. Ngunit kailangan kong itanong sa iyo ang isang bagay. Ang mga mata ni Lin Xuan ay nagsimulang lumuha. Oh, Shi-Chi, sa wakas may nakakaintindi sa akin. Magtanong ka, kapatid. At sinabi ng lalaki, Lin Xuan, bigay, kaya, si City Lord Chu Rui ay, magaling ba siya sa kama? Itinaas ni Lin Xuan ang kanyang mga kamay. Sumigaw siya, get out of here, at akala ko, nagdurusa ako ng isang napakalaking kawalan ng katarungan. Lumalabas na sa kanilang mga mata, isa lang akong random na lalaki. Walang pakialam sa reputasyon ko. Lahat ay nagkukwentuhan lang tungkol sa kaso tulad ng dati. Si Lin Xuan ay galit na umalis. Sumigaw si Shangguan Linger.
Lin Xuan, wait up. Ngunit nang sabihin niya iyon, tinakpan niya ang kanyang bibig. Hay naku, nagmadali ako at nakalimutan kong ayusin ang boses ko. Oo, tulad ng inaasahan, narinig niya ang isang tao na nagsabi, hindi ka babae, kaya ang mga boobs na iyan ay peke. Lahat ba ng mga lalaking nag-crossdress ay ganito kahot? Mangarap ka, dapat ay isang pretty boy. Ang mga babae ay nag-aaway na sa mga lalaki, ngayon ang mga lalaki ay nag-aaway na rin sa mga lalaki. Hindi na kaya ni Shangguan linger at tumakbo na siya sa kanyang buhay, namumula ng husto. Get out of my way. Gusto ko si Lin Xuan. Si Lin Xuan ay naglakad sa unahan, medyo nalulungkot. Marahil ito ang worldly training na sinasabi ni Master. Sa sandaling iyon, isang karwahe ang huminto sa harap niya at hulaan mo kung sino ang nagmamaneho. Si Qing Long. Dumiretso siya kay Lin Xuan at sinabi, Lin Darren. Hinihiling ng Qin Emperor ang iyong presensya. Hindi nagtagal, sa loob ng Chenyu City Lord's Mansion, dumating si Lin Xuan kung saan inanyayahan siya ng Qin Emperor at agad silang nagsimulang mag-spar. Ang sword ni Lin Xuan ay napakatalim. Sa isang iglap, nahati nito ang sword ng Qin Emperor sa dalawa. Ito ay nagpabanggit sa Qin Emperor. Good sword. Ngayon, iyan ay isang magandang sword. Tiningnan ni Lin Xuan ang magic weapon na binigay sa kanya ng kanyang master, naguguluhan. Good sword. Dapat ba akong matuwa doon? Ibinato ng Qin Emperor ang kanyang sirang sword, ngumingiti. Lin Xuan, dapat ikaw ang Chenyu City Lord. Iwinagayway ni Lin Xuan ang kanyang mga kamay ng husto. Qin Emperor, ako ay isang cultivator lang nakakatapos lang umakyat kamakailan. Ang Xiangzhou campaign, ang pag-alis kay Chu Rui, lahat iyon ay dahil sa iyo. Ang City Lord gig na ito ay dapat na ibigay sa isang taong may mas maraming merit. Narinig ito ng Qin Emperor, lumapit at tinapik si Lin Xuan sa balikat, tumatawa. Hindi ko inaasahan na si kapatid na Lin Xuan ay magiging walang pakialam sa katanyagan at kayamanan. Naisip ni Lin Xuan sa kanyang sarili. City Lord, ang pamamahala sa mga tao at iba pa, hindi, madali iyon. Hindi ko gagawin. No. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, nagsalita ang Qin Emperor. Ngunit mayroon akong hiling at sana ay hindi tumanggi si kapatid na Lin Xuan. Kung ang sinabi ng Hasi na iyon ay totoo at mayroong mga tao sa korte na gustong patayin ako, kailangan kong linisin ang bahay. Ngunit ako ay medyo pagod ngayon, at kung gagawin ko iyon ngayon, baka magdulot lang ng gulo. Kumunat ang noo ni Lin Xuan. Kaya gusto mo akong panatilihin na isang secret. Umiling ang Qin Emperor. Hindi, kapatid na Lin Xuan, ikaw ay napakatalino at ang iyong Dao heart ay solid. Gusto kong sumama ka sa akin sa enemy's den. Hindi na makatiis si Lin Xuan sa imbitasyon at sumunod sa Qin Emperor sa enemy's lair. Sa loob ng karwahe, tahimik na nagsalita ang Qin Emperor. I'm going into seclusion for a while. Sigurado ako na makakagawa ako ng breakthrough sa third-grade Immortal Venerable sa pagkakataong ito, ngunit kung sakaling may mangyaring masama, inutusan ko sina Zhu Ke, Qinglong, Bai Hu, at Zuan Wu na patagang protektahan ang teritoryo ng Qin, kasama ang isang grupo ng mga Golden Immortal Powerhouses. Nag-isip ng husto si Lin Xuan. Ha, sa napakaraming experts, bakit ako pa ang tinawag? At ang Zhu Ke na iyon, narinig ko na siya ang matandang ancestor ng pamilyang Chu. Sa pag-iisip nito, nagsalita si Lin Xuan. Kaya, Qin Emperor, ano ang gusto mong sabihin? Sumagot ang Qin Emperor. Madalas akong nasa gyera, kaya ang korte ay medyo lusi-gusi. Ang mga puwersa ay patagang nakikipag-ugnayan sa isa't isa at hindi ko maiiwasan ang pagpasok sa seclusion upang mapabuti ang aking cultivation. Sa pag-iisip nito, ikaw ang pinakaangkop, kapatid na Lin. Sa tingin ko, habang nasa seclusion ako, maaari kang maging aking mga mata at tainga at tulungan akong hanapin ang puwersa sa likod ni Chu Rui. Kung papayag si kapatid na Lin, nangangako ako na anumang treasures na makukuha mo habang nag-cultivate sa teritoryo ng Qin ay magiging sa iyo. Nagliwanag ang mga mata ni Lin Xuan nang marinig ito. Talaga, may ganoong matamis na deal. All right. Kung gayon, ang salita ng isang ginoo ay kanyang pananagutan. Deal. Ngunit kailangan ko pa ring magtanong, bakit ako ang pinakaangkop? Commandant ang Qin Emperor sa kanya. Siyempre, ito ay dahil si kapatid na Lin Xuan ay napakatalino.
Pagkatapos sabihin iyon, ang mga mata ng Qin Emperor ay kumislap. Wala kang kapangyarihan o impluensya, kaya hahayaan nila ang kanilang mga guard. Yeah right. Pagkatapos, nagbago ang mukha ng Qin Emperor, inilabas ang kanyang ulo mula sa karwahe. Bago umalis, iwinagayway ng Qin Emperor ang kanyang kamay sa mga babae. Ladies, hindi na kailangan na ihatid ako. Si Lin Xuan ay magtatrabaho sa palasyo, tutulungan ako. Ang tatlong babae na nakarinig nito ay naluluha habang nagpapalam sila. Kung gayon, Young Master Lin Xuan ay dapat na madalas bumisita pagkatapos mong matapos ang trabaho. Aabangan ka namin ng aking kapatid sa palasyo. Iwinagayway ni Shang Guanlinger ang kanyang kamay sa pagpapalam, ngunit sa loob, sumisigaw siya. Damn it, ninakaw na naman ni Qin Emperor si Lin Xuan. Pagkatapos matanggap ang impormasyon ni Lin Xuan tungkol sa pagpasok sa palasyo, sa ibang lokasyon, galit na inihagis ng 7th Prince ang isang bote ng salamin sa lamesa. A bunch of good for nothings. At bakit ang matandang geyser na si Qin Huang ay pinili na pumasok sa seclusion sa eksaktong sandaling ito? Damn it! Walang emperor ang naghahari sa loob ng 10,000 taon. Ang Qin Huang na iyon ay isa ng immortal sovereign at ang haba ng buhay ng isang immortal sovereign ay halos walang hanggan, at hindi rin siya tatanda. Nakalaan ba ako na maging isang walang kapangyarihan na 7th Prince habang buhay? Your Highness, mayroon akong plano. Nagtataka ako kung gusto mo itong pakinggan. Pagkatapos marinig ang buong plano mula sa lalaking iyon, naging malamig ang mga mata ng 7th Prince. Good, kung gayon, gawin mo iyon. Samantala, si Lin Xuan, pagkatapos dumating sa Imperial Palace, ay masayang tumingin sa paligid. Not bad at all. Nagtataka ako kung anong ginagawa ni Master ngayon. Masyado akong naging abala sa nakalipas na ilang araw at hindi ko siya nakita. Namiss ko na siya ng husto. Masyado akong nagmadali na magpaalam noong nakaraan, hindi man lang ako nagbigay ng regalo. Sa pag-iisip nito, agad na ginamit ni Lin Xuan ang dahon na binigay sa kanya ng kanyang master, sinira ang barrier at bumalik sa mundo ng kanyang master. Pagdating niya, sumigaw si Lin Xuan. Master, bumalik na ang alagad na ito. Ang dalawang maliit na babae, sina Yurang at Zuan Ran, ay nag-iiwan ng karne at tuwang-tuwa na makita siya. Lin Xuan, bumalik ka sa tamang oras. Malapit na tayong kumain ng skewers. Halika rito, bilasan mo. Umiyak si Lin Xuan. Kaya pala, masaya kayong kumain ng grilled meat kahit wala ako dito. Master, hindi mo ba ako na-miss kahit kaunti? Gayunpaman, pagkatapos ng sandali, si Lin Xuan ay ngumunguya ng isang malaking drumstick. Ma'am, napakasarap. Sa tabi niya, sinabi ni Lin Yunqing na may ngiti. Lin Xuan, gaano nakatagal mula nang kumain ka nito? Masyado ka ng gutom. Si Lin Xuan, na puno ang bibig, ay bamulong. Ito ay pangunahing dahil ang pagkain ni Master ay masyadong masarap. Matagal na iyon, ngunit ikaw ay kasing kinis pa rin sa pananalita tulad ng dati. Hihi, ang pagiging matamis sa pananalita kay Master ay swerte ni Lin Xuan. Master, ngayon napatay na si Churui, ano ang dapat kong gawin sa susunod? Sumagot si Lin Yunqing, kung gusto ka ni Qin Huang na pumasok sa kanyang palasyo, magpatuloy ka sa pag-cultivating sa mortal world. Ang mga tao sa kanyang korte ay mas mahirap harapin kaysa kay Churui. Kailangan mong makihalubilo sa kanila at talunin sila. Tumango si Lin Xuan tulad ng isang sisiw na tumutuka sa bigas. Yes, I will listen to you. Ngayon na busog ka na, bumalik ka at mag-cultivate. Inilabas ni Lin Xuan ang isang gift box at ibinigay ito sa kanyang master. Bumili ako ng regalo para sa iyo sa lungsod ngayon. Sa pagkuha ng gift box, nagtatakang nagtanong si Lin Yunqing. Isang regalo. Tumango si Lin Xuan. That's right. Ito ang pinakasikat na outfit sa tindahan ng damit mula noong nakaraang linggo. Tiyak na magiging maganda iyon sa iyo. Nang buksan ito ni Lin Yunqing, nakita niya ang isang napaka-revealang na bikini. Tinaasan niya ang kanyang mga mata. Lin Xuan, ganoon ba ang tingin mo sa iyong guro? At ganoon na nga, ang mga pisngi ni Lin Xuan ay namamaga, ilang ngipin ang nabasag. Ang kanyang ulo ay umiikot, at itinapon siya sa tabi ng kanyang master. Lumapit si Wo ang namukhang medyo hinahamak. Binugbog ka ba ng mga babae minsan, Lin Xuan? Si Lin Xuan, na umiikot pa rin ang ulo, ay bamulong. Oh,
Old Wang. I'm rich. Salamat po sa panunood.